mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong, nakikita nyo, meron po tayong mapapanood, pero bago yun ay magkakaroon muna tayo ng konting pagunita o pag-alala kay tatay na kung saan ay maririnig natin sa kanyang mga kaibigan, mga anak or mga kamag-anak. Kasi ito na rin yung pinakahuling pagkataon na makasama ng pamilya, yung kanilang magulang. Kaya naman siguro sila nag-prepare at nag-prepare na kanilang sasabihin para kahit pa paano ay may apply natin na tayo po ay may apply natin yung mga kabutihan ni Sir, mga good memories, good attitude, na tayo ang mabubuhay, so baka ma-adapt natin. So ngayon, so habang nag-ayos din ng projector, siguro tawagin natin yung mag-opening remarks. Tawagin natin ang isa sa mga. Buksan mo na natin. Buksan mo na natin mamaya para natin para panibabara. Hello po, good evening po sa ating lahat. Buksan mo na natin. Unang-una po, maraming salamat po sa lahat ng pamilya, kaibigan, nakakakilala kay Papa na dumalo, makiramay dito sa huling lamay ni Papa. Sana maghintay kayo hanggang matapos po yung tribute para kay Papa upang gunitahin natin yung mga alaala na nagawa ni Papa sa atin habang siya ay nabubuhay pa. Yun lamang po. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon po ay matutuhayan natin yung mga sharings kung ano si Sir nung nabubuhay pa bilang kaibigan, pinsan, pamangkin, kapatid, at tatay, at maging asawa po. So, sa mga kaibigan po, pwede po tayong lumapit na pwede po tayo mag-share kung ano si tatay nung nabubuhay pa. Para po may kung ano pong gusto niya i-rento nung kasama niyo po siya. So, meron po kaibigan dito. Tito. Ayan. Yung tito nila. Ayan. Tito. Okay, simulan natin sa pinsan. Si Sir JC. Nandito po si Sir JC. Okay, so pamangkin muna tayo. So, siguro sa pag-share natin, huwag tayo mahiya. Kasi ang una, inugulitan natin yung kabutihan ni tatay. Alam ko may mga good and bad, pero yung tatatak sa atin ito ay yung mga kabutihan ni tatay na kung saan narinig ng mga apo niya, mga anak niya na hindi natin nakasama. Siguro, malaking bagay ito sa kanila. So ngayon po ay sa pamangkin po, si Sir Jason na dito po. Baka gusto nyo share. Jason. Sige po, maraming salamat po sa gawin ito. Nais ko lang po nga i-ano sa inyo kung gaano po kabait si Uncle Mumuy para sa akin dahil nung nakasama ko po siya, talagang siya po ay mabait na tao dahil siya rin po ay nakasama ko po dito sa
sa yung panahiya niya dito, sa yung pwesto niya dito, ay tunay po na napakabait po ni Uncle dahil marami po siyang pinanawa sa akin, pinaalala sa akin, marami po siyang pinayo dahil totoo nga na napakabait po talaga ng Uncle yung mga alala niya na hindi ko makakalimutan. Yung wala talaga ako, siya po yung tumutulong sa akin, siya yung nagbibigay ng payo dahil di ko man po ito nagawa sa akin, hindi pong tatay, kasi nga po yung tatay ko rin ay namatay, yung kanya pong kapatid, hindi ko man po nagawa sa kanya ito dahil alam ko po kung saan man si Uncle ngayon ay nakikita niya kung gaano siya namin kamahal, kung gaano siya mabuti para sa amin, lalo niya sa kanyang mga anak. Dahil hindi po siya talaga sumuko sa laban ng buhay. Nagpatuloy siya, nagtrabaho siya ng marangal. Nakita ko talaga na yung pagsisigap ni Uncle sa buhay, kung paano niya itaguyod yung kanyang pamilya, at kung paano siya magmahal sa kanyang mga pamangkin. Nakita ko rin po kay Uncle kung gaano siya kasiyahin. Nung siya po'y nabubuhay pa, lagi po siyang tumatawa, lagi po siyang nagbibigay ng payo dahil yun nga po para po sa amin dahil kaya kung saan ka man naroon ay lagi mo lang tatandaan, mahal na mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan. At lagi mo lang sana kaming gabayan kung saan ka man naroon. Lagi mo lang pong tandaan na nandirito lang din po kami para po sa aming pong mga pinsan. Yan lang po, marami po salamat. Salamat, sir. Ngayon po ay sunod na po natin si Sir Tata. Wala pa. Ayan. Si Ma'am Angel, nandito po. Si Ina, ayan. Thank you po sa ating lahat. Sabi ko po, thank you, Ken, sa lahat po ng ginawa sa akin nung makakata po kami. Salamat po kasi mga kamahikan ko ng maayos, hindi na po mahihirapan. Salamat po sa lahat. Gabayan niyo na lang po yung pamilya niyo, lalo na po si Auntie Presi po, ang anak po. Maraming salamat po sa lahat. Yan lang po. Po ay susunod po ito ni yung kapatid po. Di ba nandito? Dati. Bernardi na. Sige na kayo, mukha ko pa naman. Sa nila, Papa. Sorry lang. Napagkamalan tuloy. Okay. Saan sa Ito ako sa inyo lahat. Pasalamat po lahat ng suporta nyo. Kaibigan, kamag-anak, pangkin po. Kapasalamat po ako sa inyo lahat. Ito paano, malayo man kayo. Nakarating po kayo ngayon. Ito po ang muling gabi na gamay ni Emily. Nagpapasalamat din po ako sa kanyang pamilya na hindi po siya pinabayaan. Hindi na po kami nakatulong ng mga kapatid. Pinupuntaan po ng kanyang mga anak. Nagpapasalamat po ako kinahin na ibigin. Alam na sa asawa niya, nakikipag, depress. Talagang laki po ang pag-inasa buhay ni Kuya Mumoy talagang hindi nila pinabayaan. So, talagang kaming kakapatid talaga, hirap din kami talaga sa aming buhay. Talagang halos wala po talaga kami ano tayo, wala eh. So, talagang ang presentasyon namin aming kakapatid. Talagang hindi kami nagpamahalan.
ayusin. Papasalamat din po ako sa aking mga pamangkin. Nandiyan si Dodong. Kung ito paano wala ito, nasa Iki, pero nakaabot siya. May buti, kasi buti nakauwi siya. Talagang nagpapasalamat ko ng lubusan. So, sama-sama po tayo uli sa ganitong sitwasyon. Bawala po tayo talagang kikita-kita pagka may mga problema sa buhay natin. Mga itong panahon. Pero ito paano sana, kung ako lang mayaman, siguro, paano ko ng reunion na habang buhay tayo. Mas masaya yung magkikita-kita tayo ng buhay tayo. So, talagang hindi ko na kaya. Talagang walang-wala siya. Talagang pero nandito ako kahit paano nagpapasalamat na ako sa inyo lahat sa mga kaibigan. So, talagang hindi ko makakalimutan ito. Dahil siya lang, pangalan ni Kuya Mumoy talagang dahil sana bago na. Ayaw mo lang, ikaw na, makita mo sa mga kapatid mo, ito ang maglalang sa kanya. Wala na siya. Sana, ayos mo rin sasama na para sa inyo po. Ito lang, ako talagang managpil pa sa akin pero wala akong gawa. Yun ang kanta talaga ni Kuya Mumoy. Nakakayot na natin din yan. Habang nabubuhay tayo, salamat tayo kay Lord. Paano habang buhay nga may pag-asa pa. So, sana, hindi yung mamatay lahat. Yan, pinakapangarap natin. Walang ibibigay ni Lord sa atin, pasalamatan na lang natin. Wala talaga. Ang buhay, ganyan lang talaga. So, ito na lang masasabi ko sa inyo. Marami pang may magsasalita na iba. Maraming salamat po. Gandang gabi sa inyo. Okay, sunod po natin si Tony. Yan. Sunod po natin si Sir Henry. Ay. Isip ko ba, baka mamaya, hindi na ako makalabas. Baka mali ang tawa. Thank you po. Oh, yeah. Magandang gabi sa inyo lahat. Po si Henry, kapatid ni Moy. Magandang kapatid ni Moy. Nagpasalamat lang po sa inyong pakikiramay sa amin. Tumulong, lalo-lalo na sa mga anak niya. Hindi nagpabaya. Malalayo niya. Pinunta ng kanya anak. Nagsikap mo. Uy, mga putan niya na magulang niya. Ay, Timor at saka si Lundong. Kanyang asawa, si Prisi. Masalamat din ako na hindi nila kapatid. Eh, wala tayo magagawa kasi lahat tayo na dyan nagpupunta. Masasabi ko lang sa kapatid ko talagang sa mabait ko. Simula malilit pa kami, wala akong masasabi dyan. Sorry pa ako kayo na mag-isalit. Sasabihin, maraming salamat sa mga. Yung iba po kapatid. Kaya natin lilit lang. So, Para sa sunod na. Hindi ko.
maraming salamat sa ramay. Si ate kasi Partalong din sa Bintiri. Maganda dito sa inyo lahat. Iring ka lang ni Lord. 40 days na. Agad ka lang. Dito papagayin ko. Welcome. Sarap sa gabi. Sarap ikati. Alam ko. Kung nabubuhay ka ba? Kaya na. Sarap ikati. Kaya na natin dito pa. Talagang Paul, bye. Thank you, God bless. Sana. Malapit ka lagi, bro. Confidence lang. Maraming salamat mga salamat sa dami ko. Salamat sa sa akin praise. Salamat po. Salamat. Salamat. Ngayon po ay tawagin po natin yung mga pamangkin, si baby. Si Ma'am Bibi nandito. Bibing pala, sorry. Bibing. Sam, Bibi. Si Ma'am Bibi. Ayan. Mas maraming naman. Salamat Uncle. Kahit pa paano nakasama ka namin. Gabayan ko kami lahat. Ngayon po, balikan po natin si Sir Tata. Tata ba ako? Ayan, nandito na po. Wala pa. Si ano? Okay. Ngayon po, proceed po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Ako po kasi pinsan ni Nungumoy. Meron din po kasi ako magandang nangyari na ginawa niya sa akin na kabutihan. Kasi nung time na ako po ay 16 years old pa na niya tayo, 18 na depressed yung sa Manila tayo, no? Kasi nagtrabaho po ako sa Manila. Ngayon bago po ako umalis, binigyan po ako ni Tay Imeng yung tatay nila kasi yung tatay nila kapatid ng tatay ko. Tapos sabi ni Tay Imeng Silya, sa Manila ka na, itong number ni Mungoy. Sa Manila yan sila tawagan mo. Yung ginawa ko doon, nung nagtatrabaho na pa ako, tinawagan ko siya. Agad-agad sinundo niya ako doon sa kinatrabahoan ko. Pinuntahan niya ako sa Sampaloc, Manila. Sila na sa Plitso, compound ng Malanay, di ba? Valenzuela. Tapos, nung nandun na ako, dalawa pa ng anak nila, si Raymond at saka si Alan. Si Alan kasi, si Raymond kasi kambat. Ngayon, namatay ng isa, di ba, Ate Pres? Tapos sila po sino mo may talaga napakabait na tao yan. Yan po nabukod sa akin. Nagkita ko mga 1 taon sa kanila.
Talaga napakaganda po ang pagkakon niya sa akin. Ako nag-alaga ng dalawang bata. Si Ate Prissy, nagtatrabaho. O si Alan, ako nag-alaga niyan. Ang ulo niya, sugat-sugat pa yan. Ako nag-iginis. O totoo talaga, yan si Ate Prissy. Si Nungoy naman, nagtatrabaho sa Plexo. Si Ate Prissy, di ba Ate Pres? Grabe ka ba talaga yung Nungoy? Oo, masabi ko talaga na lahat ng mga pinsan ko, sila mga kapatid, mababait yan sa amin. Pero naiiba siya. Yan po ang aking karanasan na talagang hindi ako pinabayaan yung Nungoy sa Manila. Talagang ang turing niya talaga sa akin, tunay na pamilya talaga kapatid. Kaya hindi ko po makakalimutan yan kasi kaya Nungoy, hindi kita talaga makakalimutan. Grabe talaga, kaya memorable talaga sa akin. Sobrang bait mo talaga nung napakabait po na tao talaga yan. Yun lang po, na-share ko lang po yung aking karanasan sa aming pagsasama at Ipres. Ngayon lang po ako nakapunta dito. Ayan po, nangyayari pala si ma'am. Mas malalim ang kanilang pagsasama. So, ngayon po ay sunod po natin ang isa sa mga apo, Daddy. Dito natin malalaman kung ano yung kanilang relationship ng lolo, pagkalolo at saka ito ba? Hello po, ako po yung apo po ni Lolo Mumoy. Ako po yung alam pong apo sa pamilya. Ay, sa anak niyo po siya. Papa ko na panganay. Meron po akong konting message para po sa anak na po kong Lolo. Hi Lolo, salamat sa mga sinakripisyo mo para sa aming mga apo mo. Alam namin, kaya ka sumuko dahil pagod ka na at hirap ka na sa sitwasyon na meron ka. Alam ko na hindi mo kami pinabayaan, ginawa mo lahat para sa aming ikabubuti. Sana lagi mo kami gabayan lalo na sa mga oras ng paguluhan. Paguluhan at pag-aanilangan. Alam kong saya ka na dahil wala ka nang nararamdaman na sakit na nagpapahirap sa'yo. Mahirap kang tanggapin na wala ka na dito. Sa mundo, parati lang namin iisipin na nasa puso't isip ka namin palagi. Lolo ko, gabayan mo po ako kami na naiwan dito sa mundo. Parati mo kami samahan kung saan kami pupunta. Lolo, pasensya ka na. Kasi, hindi kami naging better na ako sa inyo ni Lola. Minsan lang tayo magkita dahil sa hindi magandang nangyari sa pamilya namin. Sorry sa mga panahon hindi ka namin napupuntahan. At gano'n lang yan ang sinabi ko. Sorry kasi hindi kami naging better na ako. Sorry kasi hindi ka man lang namin nabisita sa ospital. Lolo, kung alam mo lang sobra akong nag-ilit. Kasi hindi ko man lang nakasama yung mga apo. Sa huling sandali mo, sa buhay mo. Hindi mo man lang kami nakasama sa mga araw na nahihirapan ka sa kalagayan mo. Lolo, sorry sa lahat-lahat ng nagawa namin na hindi mabuti sa'yo. Lolo, miss na miss ka na namin. Kung pwede lang sana ibalik ko mga araw. Yung araw na nakasama ka namin. Sa lahat sa maikling banding natin nila tita, tito, papa, mama at lola. Salamat sa mga naitulong
yung panganay. Picture ko sa Pasalitahin natin yung mga apo. Arjun. Apo. Ito pa yung Hi, Lulu! Miss you! Lolo, ngayon, nawala ka na. Ramdam namin ang bigat ng pagkawala mo. Pero kahit ganun, alam kong proud ka sa amin at sa mga nagawa namin sa buhay. Lalo na kinakita na paaral niyo po sila ng mabuti. Mahal na mahal ka namin, Lo. At lagi kang nasa puso namin. Naalala ko pa ang mga kwento mo tungkol sa buhay, ang mga payo mo kung paano harapin ang mga pagsubok. At ang mga tawanan natin na walang katapusan, Lo. Alam ko po masakit po kinakita, Tito Lolo. Na mawalan kayo, papasko po silang hindi complete family. Kung kailan complete na sana kayo, doon ka na po na maalam. Alam namin nahihirapan ka na mag-agaw buhay sa ospital. Sorry rin po kasi hindi po kami nakapasyal sa ospital ng time na nahihirapan na po kayo. Yun lang po. Mahal na mahal ka namin, Lo. Ingat ka sa kabilang buhay. Gabayan mo ako at ang mga buong pamilya mo. Mahal na mahal kita at hindi ka namin makakalimutan ng mga alaala mo, Lo. Mananatili sa ating pamilya at buhay namin magpakalan. Mahal naman kita, Lo. Miss you, Lo. ano ko lang kasi yung meron yung pwede na lang. Okay. Ngayon po yung mga in-laws. Asawa ng anak. Baka meron. Ito muna. Pakilala na lang po. Pakilala na lang po, ha? Magandang gabi po. Ako po yung asawa po nung panganay na anak ni Mama. Ako po si Jean. So, yung dalawa pong nagsalita kanina, yun po yung mga panganay na ako ni Mama. Dumating ako rito from Manila. Konti na lang papyo lang. Naiwan kasi yung papa nila, Algin, sa kanila. So, si Mama at si Papa yung talaga nakasama ko sa 44. Nung una, syempre, award ako. Pero, nakita ko na kasi makwento si Papa. Yung unang approach siya sa akin, nagkwento siya kagad ng kalukuhan ng anak niya. Sabi niya, pasensyahan mo lang siya kasi ganito. So, wala man ako nakikita gano'n sa kanya nung una. So, sabi ko, okay naman siya. Matagal kami nagsama ni Mama sa boarding house. So, hanggang makanak ako dun sa pangalawa ko, doon kami sa kanila. Sabi ko na masyado siya mapagmahal sa mga apo niya. Sobra. Kasi, pagdating sa bata, pag umiiyak, sabihin niya, yung long story short, hindi man kami matagal nagsama na hanggang nung paglaki ng mga bata kasi nagbukod kami nung anak niya. Pero, hindi man ako nagsasalita, thankful lang ako na Mama. Tsaka, take ko na rin yung opportunity na mag-sorry sa magkakapatid. Kasi, ganito nga nangyayari ngayon. So, actually awkward yung pagpunta namin dito. Hindi ko talaga magpunta kasi hindi ngayon nangyayari. Pero syempre, out of respect din sa kanila kasi mga apo yung mga anak ko. Sabi ko, sipo na tayo. Hanggang sa naging na kami. Sabi ko, Mama, gabayan mo na bago na yung magbago kasi mahirap din talaga na magpalaki
akin ng mga bata na yung broken family ko. Although nakikita niya ako, nakatawa lang ako na gano'n. Pero mahirap. Kaya sabi ko, paggabayan mo na lang kasi hindi ko nahawak yun. Sa akin, Mama, gusto ko rin mag-thank you kasi nandyan ka pa rin para sa amin. Although hindi tayo masyado nagkikita, hindi ko nakakabisita sa inyo kasi sobrang layo din talaga. Thank you po sa inyo may pagsuporta nyo sa amin. Lord, thank you rin kasi ito, laki rin talaga ng ambag mo sa amin mag-iina, tsaka lalo na kay kuya mo. Tsaka Dong, thank you. Kasi tinanggap niyo ako bilang kapatid ng pamilya niyo. Kasi wala akong pamilya. So tayo lang ako. Pero thank you kasi kahit ganito na yung sitwasyon namin ni kuya niyo, wala pa rin nagbago. Kaya sana lang yan, bago ka na. Okay, solo natin. Sige po. Magandang gabi at magandang gabi po sa aming lahat. Ako po ang isa sa mga pamangkin ni Uncle ko. Ako si Sandra. Tumatingkap na tayo sa last na gabi, sa huling gabi na makakasama natin siya. Naalala ko nung huling nakausap ko siya sa lakay ng kanyang kapatid sa Rojas. Makalungkot ko kasi na hindi ko pala siya napasyalan kung nasa hospital pa siya. Pero ulit nakapagkaroon kami ng mahabang conversation nung nasa Rojas kami. Ang haba ng usapan namin kung hindi pa ako umalis, hindi pa ma-stop yung conversation namin. Isa sa akin sa mga napakabait na tao na kilala ko. Sa kanila magkakapatid, lahat naman po sila mababait. Naiiba ko siya. Kaya marami nagmamahal sa kanya. Kaya sa ating mga naiiwan, sana huwag na lang sa loob ng ating puso ang kanyang pagkawala para maging mapayapa ang kanyang pag-alis sa mundo na to. Sa ating minamahal, sana pinapagpasilabayan nila na tayo, lalo na ang mga kapatid na mas mapaputi at ayos ang ating sistema dito sa mga naiiwan niya. Maraming salamat. Kaya maraming nagmamahal sa'yo. Hanggang sa huli, nandito kami sa'yo. Pinamahal ka namin. Nandito kami lahat. Ito po, maraming salamat. Thank you, ma'am. Okay. Ngayon po ay sisimulan naman natin yung pag-kwento, pag-share ng mga memories ng magkakapamilya. Kasi unahin po natin sa mga anak. Pwede natin ikwento paano kayo simula, saan kayo lumaki, ano. Okay. Salamat po sa mga salamat natin. Napakabuti mo. Kanta rin natin.
magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nandito ngayon, mga bisita namin, iba-ibang lugar, taga Santa Lucia, ano sa Kagawad, natin po namin. Sa mga pisap ko, mga kil, hindi ko nabanggit yung mga apelido. Sikat P. Anong ganda kwento? Yung sinauna o yung Hindi pa. kasi unahin natin muna sa sinauna ni Papa. Ganito kasi yan. Nung kami maliliit, dumating kami dito sa Puerto Princesa. Galing kami ng Maynila. 1990, dumating kami dito. Sinundan namin si Erban. Kami lang ni Mama nun. Sa ni Kuya Alan. So, nadatna namin na doon kami lumaki sa Polonia. Nung maliliit pa kami, lahat ng sakripisyo ginawa namin. Kami, dalawa ni Mama, ang nagbuhay sa mga kapatid namin dalawa, si Bibi at si Meme. Ang aming magulang na si Papa, hindi namin inaasahan na tutulong sa amin kasi nasa bilangguan siya ng araw. Siya ang nakasama namin, si Kuya, lumaki sa ruwas. Ako lang bilang naging tatay at si Mama naman ang ina dito ngayon. May dalawa kami kambal. Ako naging tatay, si Mama naman ang nagtataguyod. Kahit anong trabaho, ginagawa ng Mama ko yan para nakauwi kami magkakapatid. Papa, doon sa bilangguan, naghihintay kung kailan siya lalaya. Kami ni Mama nag-sacrifice kami sa Talusya, lahat ng trabaho na mahirap. Ginawa namin para lang mga kapira, makakain sa maghapon. Bisan may isang bisis, bisan wala. Lahat ng trabaho ni Mama, ginawa niya para kay Papa hanggang sa lumaya. Pagtitinda ng mangga, sili, hindi namin kinahiya yan. Pag-uuling. Kasi diyan kami nabuhay nung araw ng panahon na takira. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Ma, na lumaki sila kambalat sa kami. Dahil nung lumaya si Papa, yun ang nagtulungan na. Si Papa dito na-stay sa Mendoza Park. Siya yung maintenance ng malitahi na sapatos. Si Kambal dito nag-aral sa panahon ni Coronado, elementary hanggang nakagraduate, hanggang high school sila. Kami ni Mama, suswal, gano'n pa rin nagkabuatan sa palo, mangga, bulak, para lang may bigay ng baon ng dalawa na to. Makagraduate. Gano'n ang buhay namin ng araw. Wala kami makain. Pag walang bigas, gabi na umuwi si Mama, yung dalawang kabalaw, ako nag-aalaga eh. Pinapakain ko, sabi ni Mama, matitiig ko lang eh. At dumating si Papa gabi, binala mga munggo, bigas, tilata. Para saan natin yan? Galing ng bureau, binigay niya sa akin yung issue. Doon kami nabubuhay noon. Parang ni Coronado, hindi kami nahirapan, busog laki kami. Nung nawala na sa Talusya, yun na. Kaya sila Kambal sumikap mag-aral kasi na-realize namin sa sarili namin na dati kami mahirap at napatapos ko yung dapat kong gampanan sa mga pamilya ko hanggang sa nag-asawa ako. Pwede ko ako naman na maging maligaya. Dahil sila Kambal ay maganda ng sitwasyon. Hindi ko naman inaasahan ako tulungan naman nila. O, diba? Dahil sa kasipagan ko, nakarating ako ng ibang bansa. Nakatrabaho ko dito sa Puerto Princesa, nagbantilagat ako. Nagtrabaho ko sa mga labor, hanggang construction at panagat. Napasok ako niya para lang sila Kambal makatapos. Hanggang nakaroon kami ng kaunting ginawa. Kaya sana pa masama ka man ngayon o nandito ka man, nasa maayos ng iyong kalagayan, may hatid na namin tayo bukas, kasama ng aming mga kasamaan, mga kaibigan, pamilya. Kawaling agtungan, kami nagpapasalamat sa iyo at hindi ka namin makakalimutan dahil sa iyong kabaigdan. Tungkol naman sa kakulitan at hindi maganda lang pang sa amin, para kaming asot pusan yan eh, nung papanahon na namin.
Lahat ng kapalpakan sa akin, siya napapahamak. Ang hindi ko makalimutan sa kanya eh. Ang hindi ko makalimutan sa kanya, nakawin kami. Grabe pa ako, doon lang kami kain. Init, nakawin kami, parami pa kulang kami. Nung pag-uwi, sabi na mo, linis ang isda kasi bibili ako ng bigas. Bumili siya kalating kilo. Sige, pagdating ko doon, tinulungan ko yung isda doon, kinain ng mga pusa. Galit na galit, tinawala ko pamalo. Yun ang nakakaluwa. Lahat ng kapalpakan sa akin. Kaya si Papa na-disguise siya nung araw sa Santa Lucia dahil sa ring katigatan ng ulo ko. Dahil si Papa talaga matulungin, babae. Bilang anak niya, sino pa naman ang hindi niya tutulungan? Kung nakikita mo naman na nadidisgrasya. Kaya sa akin, nabalin dito niya, napalo siya. Kaya yan, humina ang kanyang katawan dahil nagkaroon siya ng kaaway nung araw nung Santa Lucia kami. Inano siya. Doon, sobrang kalas nga namin. Ako, tulog, walang malay. Doon ako sa bipa, nakatulog. Sarap ng ngili ko. Pag isip ko, doon ako rin sa hospital. Magtatabi pa kami bawa. Si Papa, nakakano na. Ako na. Nagtanong ba ako, anong ginagawa ko dito eh. Hospital. Eh, yun. Pasensya ka sa lahat ng mga nagawa ko. At least, nagampanan ko na rin ang aking lahat ng ginawa ko. Nalayo man. Kaya itong si Alan, gabayan sa pagbago sa kanyang pamilya na makaayos yung dalawa. Mga kapatid na si Mama naging hindi na siya ganong mahirapan din, naging malaya na siya dahil wala na siyang alalahanin. Ang alalahanin niya, maliit mong bugoy. Yan. Ang lagi mong kasama sa bahay, manood ng karto. Ayun, diba? Kaido, wala ka nang maligtanggol. Kung sakali magalit si Lola mo, wala na magkampi sa'yo. Oo. Tita Soraya mo na lang na magtanggol sa'yo. Eh maraming salamat po, nandito na lang. Sana bukas magsama-sama tayo sa paghatid kay Papa Santo. Maraming salamat po dito po. Nakabul ka rin para silang pamalo. Kaya po ay maganda rin pala yung pinagsamahan yung magkapatid, no? At least nakapagtapos sa pamagitan ng pagsisikap lang. So dapat yung mga nakarinig at pinapaaral din ay sikapin din. So ngayon, gusto kong pagsalitain itong isang si Lolo. Sige. Okay, sunod mo natin. Magandang gabi sa mga sa may Papa. Lapit mo lang yung mic, sir. May nagkilala sa akin. Dito. Kamag-anak ko. Ako nga si Richard P. Malayo ko si Lunglong. Nakatira sa Kiki. Dahil pinanganak ko din sa Pulong Mas Malapan. Nung ibig ko, pinanganak ako sa Kiki. Doon ako lumaki. Hanggang ganito na ang exercise ng Diyos. Una, bata pa ko, nanap ko si Papa. Nay, sabi si Papa, sabi siya, si Papa, nagulong
Nanay, yung mama, ano mo nangyari? Sabi ko sa niya, malita ko, ang ganyan. And then, kahit sabi niya, si mama mo nag-assist mo. Saan? Sa Palawan, sabi sa akin. Saan ko ba? Palawan? Hindi ko alam sa Palawan. Malaman ko na kung may sila. Hanggang ngayon, kahit isa, wala tayong pagkakapon. Pagkanto ko ng day, nag-isip ako, paano kaya makapunta sa magulang. Kahit sulat, wala ko ng naglag. Pero, Nay, girl, ano kaya sila pag-gawin natin? Simulan tayo para matanggap ko saan sila. Hindi ko managlupo. Ganito na sitwasyon natin na sabi ko kaya namin, Nay, program mo naman po. Paano ko lang yung magulang ko? Sabi din natin, sensya mo na. Tapos, padala na yung sulat ng flower. Ang problema, saan tayo ipadala? Sabi ay, pwede ba ano parang naglakad ako, 20 anyos, 21 anyos, Boracay ako. Naghanap ko ng paraan. Kung saan ako makahanap ng pera. Bali po. Tingnan Diyos. Ma. Sana malalaki ang sulat sa akin. Para mahanap yun po. Wala ko nagkakulat. Ba? Saan pa kaya? Madala pa kayo sulat sa akin. Kung nalalali ko na po. Hanggang 5-6, di pa rin. Yung sulat na binigay sa akin ni Lula. Sabi niya, Dong, nagdala si Mamo ng sulat. Sabi niya, ganito daw, gusto na daw. Pero nung una, nagsulat kami dito, pumunta, nataka ilang gagapit ng 15 days o 1 month. Doon, medyo gaan paano kung isip ko paano malaman dito punta dito. Ang problema, papasahin, sabi ko, masensya na kayo, hindi kami dito. Kasi bakit ito wala kami kahit pagkain ay dapat din kami hirap din kami doon sa hindi yun wala kami malapitan na tao kami sige lang trabaho ko or when makalalay kay nanay sa iwan ko yun pero hindi ako sasama sa mga grupo na hindi ko nakilala na ugali hanggang ngayon lumaki ako pero laking respeto ako sa mga kilala sama ako sa pinag-aralan kaya minsan ito sinsara sa mga isan ko magpapahit na kayo kaya wala kayong patubuhan yan. Huwag na kayo maghanap ng gulo mag-inom, sukat kaya isipin natin pinagbasan may hirap yan sabi ko siguro isa na magbuhay natin ingatan natin kaya si Papa
buwas na punta ko ito, 20. Basta ganito pala yung Palawan. Nakita ko si Mama, si Papa, si Kuya, Ala, si Kuya Mon. Nakita ko ganito lang kasama ko kapatid. Si Mama, si Papa. Parang tuloy ko kay Mama hindi muna. Para hindi ko Mama, si Papa. Sister naman, basta yung punta, man, mama ko na lang ako. Kasi yung pangkya ko doon sa malayo, sa lula. Bakit sister naman? Huling na-realize na mama ko na lang. Kasi hindi kami na may kasama na lumaki malayo. Ngayon, puri ko sila kapatid, mama ko. Sabi ni Papa sa akin, yung huling punta ko dito, sabi niya, Dong, parang ito yung anak ko na sa akin na hindi mo ba sa lalaki. Huwag ka talagang kasama sa anak ko. Huwag mong sundin yung yamak mo dahil tumagal mo sa lupan. Upang sa akin. Marami ka po. Bye. Yeah. Raymond. Malayo na po si Sipag sa kayo. Sincerely. Alam niyo, kahit malayo. Kahit sa pagkakalat, kahit ang problema, trabaho na alam mo sabi parang sama lang sa iyo guys. Ulit na kita kasama. Pagpapakita ko. Pero po, maraming salamat. Okay. Alam ko ngayon na kayo yata nagbuo. Nakakawaan ko sa sir kasi ang hirap na sitwasyon na wala yung mga magulang. Pero sa inyo naman ngayon na si tatay wala na. Mas ano ba dapat? Mas compact pa yung pagsasama nyo. Mas maintain pa. So, narinig nyo ang bawat isa. Alam ko, dapat may nagbago. No? May nagbago dapat sa inyo. Lalo sa inyo yung pamilya. Mahirap ang, katulad kasi, parang sa mga sitwasyon eh. Mahirap yan, mahirap. Simula yung military ka, hahanap ka ng magulang mo kung saan. Tapos sa inyo naman na wala yung kapatid nyo o yung anak nyo sa inyo, ang sakit nun. Pero hindi, dahil sa sitwasyon sa panahon. So, kung may pagkukulang man, palagay natin may pagkukulang sa pagmamahal, yun, si Lord na yun po magbubulang sa inyo. So, ayan, sana mas pagtingin pa kayo ng Panginoon. Ang sitwasyon na ito ay mas maganda siguro, palagay ko lang.
So, ayan, sunod po natin yung magkakaroon muna ito si, ma'am. Hello, good evening po. Unang-una, nagpapasalamat na hindi muna. Muna si Papa pala. Si Papa bilang tatay na pagkakilala ko kay Papa, si Papa talaga mabait yan. Ngayon, mas lalo lang nadagdagan na ano pala siya. Mahilig magpayo sa mga pumangkin niya. Hindi naman nung maliliit pa kami dati hanggang ngayon, hindi ko si Papa nakitaan na naging harsh siya sa amin. More on more on salita na huwag kayo gumawa ng ganito, hindi maganda yan, masama yan. Ang isa pa yung ugali ni Papa, kuripot yan. isa siguro yan sa nakuha ko sa kanya. Pero kahit anong kuripot niya, pag ako humingi sa kanya, hindi pwede niya makakuha, talagang maglulupasay ako sa kanya. Magbibigay nga siya, pero kumakamot pa yung mga sinasabi pa. Ganyan yung ni Papa. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat ako kay Papa. Nga lang, hindi inabot ni Bibi. Hindi niya inabot nung nabubuhay pa. Hindi ko naman pwedeng sabihin madaya si Papa kasi iniwan na kami. Para sa akin, masakit. Yun ang anak na mawala ng tatay. Pero, okay na rin yun. Kaysa makita ko siyang nahihirapan. Sinabi ko nga kay Bibi, ewan ko kay Bibi kung ano yung pagtanggap niya sa sitwasyon. Sabi ko nga kay Bibi, mas okay na nga hindi niya nakita si Papa na nahihirapan. Kaysa kami ni Mama. Nakita namin kung paano siya nahihirapan. Unti-unti nawawala yung lakas niya, yung hininga niya. Kaya sorry pa, kasi kami ang madalas mag-away ni Papa eh. Yung away mag-ama ba? Wala na tatahig ng sapatos ko na libre. Hindi niya yan ako tinatahig ng sapatos, pero bago pumasok sa trabaho, maghihingi naman. Wala na ako buburaot. Yung last post ko sa kanya, yun na pala yung last na ko sa kanya, buraot. Yung nag-post ako sa Facebook. Nag-post ako sa Facebook. Ano pa ba? Alam ko, naging proud yan si Papa sa amin. Sa amin ni Bibi, sa achievements namin yan. Siguro kaya lahat, mga kuya ko, kay Raymond, kay Dong, siguro, pinilaan niya yung buhay niya or binigay niya ang buhay niya para sa atin magkakapatid, lalong-lalo na sa'yo. Kuya Lan, sana tuloy-tuloy, bago na ba? Para sa kabutihan naman natin to, wala namang ibang hiling si Papa. Kundi magpayo na magpayo. Mas ngayon ko lang din lalong nakita yung kabutihan ni Papa. Ngayon pa, na mahinga ka na pa, hindi mo na mararamdaman yung mga sakit na nararamdaman mo tulad nung nangyari nung nasa ospital ka. Hindi na rin namin makikita ang paghihirap mo. Yun naman pa, maraming salamat. Thank you, Pa. Magpapasalamat po pala ako sa mga taong naririto at sa mga taong nagmamahal kay Papa. Lalong-lalo na pala sa mga pinsan ko na nagpakita ng suporta, mga nabigay ng pagkain, sa mga juice, sa mga biskuit at iba pa. Kung hindi ko
nakita iyon. Maraming salamat pala sa inyo. Nakita ko talaga yung support ng bawat isa. Mga uncle ko, auntie ko, mga pinsan ko, imagine that. Nung bago pala si Papa na bawian ng buhay. Mula nung nadala siya sa ospital, araw-araw ako, yan, kila mama, dalawa kami ni mama nagpapatay, hindi talaga, sa nag-lead na nga ako, hindi ko na yun sila iniwan. Siguro, yun na yung time na pagdating ni Karimon galing ko ron, iniwan ko si Karimon kasi pahingaw na ako, pagod na rin pa. Hindi ko alam, yun na pala yun na pala yung last nun. Nakawin niya lang ako. Siya lang niya kasi iyakin ako kaya siguro hindi niya pinakita. Pero kinabukasan, makilit ka. Pagdadaling ko doon sa room niya, nauna pa yung mga pinsan ko doon sa morgue. Pati si Ate Lilith. Kaya maraming salamat po kasi talagang on the go kayo, nandoon kayo kaagad, nakasuporta, lalong-lalo kay Ate Lilith. Ate Lilith, maraming salamat po sa mga kapatid mo. Kasi walang araw na talaga hindi ka pumupunta. Basta araw-araw ka pumupunta dito, gabi-gabi. Kaya sa mga uncle ko, patuloy po kayo, magpatuloy na tayo sa buhay. Mag-ingat kayo palagi kasi kayo ang magsisilbing, lalong-lalo sa lalaki, kayo po magsisilbing tatay namin at magsisilbing connection ni Papa sa amin. Kaya lagi kayo mag-iingat, huwag niyo pababayaan ang sarili niyo. Dito lang kami po. Nananatili tayo kung anong dating nasimulan po natin. Maraming salamat po. Nagagabi po sa lahat. Ako po yung kampay ni Maymay. Sa mga nandito lahat, sa mga kamag-anak namin, okay? At sa mga family relative namin. At sa mga kabarangay din namin na from Santa Lucia pa dito. Hindi pa ako prepare sa speech ko kasi kung makikita niyo lately, simula kagabi po, hindi ako maiyak-iyak. Kasi hindi nagsisink in na wala na si Papa. Kasi ang feeling ko, buhay na buhay siya sa puso, kaluluwa ko. Kasi nagmamakaawa pa siya sa akin na, babe. Gusto ko na maoperahan. Nasa abroad ako. Sige, Fel, gagawin ko lahat. Makapadala ko ng pang-opera mo. Pero ang sabi ng doktor, wala nang pag-asa si Papa. Kaya, kasi malagawin ko, gaano kabuting Papa si Papa. Napaka-family-oriented kaming magkakapatid dahil may mabuti kaming magulang. May mabuti kaming mama. Mabuti kaming papa. At lahat, na-appreciate ko lahat ng pamangkin niya dahil na-appreciate yung kabutihan niya. Sabi nga nila, na ma-appreciate yung tao kapag wala na. Pero si Papa, lagi ko siyang ma-appreciate. Isa si Papa sa nagturo sa akin kung paano pumunta ng simbahan, magdasal. Nung bata ko, lagi niya payo sa akin, huwag makikipag-away, laging mabait sa kapwa, laging magpakumbaba. Si Papa, naalala ko, very supportive siya sa amin ni Maymay. Kahit na nagtatahi siya umaga hanggang hapon, hanggang gabi ng sapatos. Talagang may time siya para i-check kami ni Maymay. Naglalaro kami ng sipak-takraw sa Mendoza. Tapos, nagsiswimming ako na doon siya. Nagbibili siya ng mga props ko pang swimming. Sa mga lahat ng event namin ni Maymay nung elementary at high school, hanggang nag-college kami, nandyan siya para mag-akyat ng stage. Lalo na kay Maymay, lagi siya nagsusot ng mga medal. Although si Maymay pinakamagaling sa amin dalawa, siya laging nag-aakyat. Kaya request ko, although nasaktan si Mama sa ko nung college kami, baka si Papa pwede naman siya mag-marcha sa akin. Kasi laging ikaw na lang. Sa baccalaureate, ikaw. Tapos last na college siya ay ikaw. Si Papa naman, alam kong hirap na si Papa maglakad. Pinagbigyan niya ako. Talagang bis na bis si Papa, naka-gel. Kasi yan talaga si Papa, laging forma. Formado yan siya, laging naka-gel. Tapos, talaga nakaka-touch lang bilang anak, bilang babae. Tapos
Tapos yung tatay mo magdadala ng pouch ng makeup mo, ng kung ano, nagmamarcha kami nun. Kay Papa, okay lang. Tapos siya ngayon, nagsasabi kung anong style ng buhok namin, anong susuotin namin. Pag isasama niya kami sa mga event, may pupuntahan kami, mag-bis daw kami. Yung noon namin nakatayo, nakalugay. Kumapit din kami, maayos yung pananamit namin. Paano kami makikipasalamuha sa mga tao. Kasi dahil nga, lagi kami ina-advise ni Papa, pinagsasabihan niya kami mabubuting salita. Kaya sa mga pinsan ko, sa mga apo niya na ngayon, mga anak ng pinsan ko, sana lumaki kayong mabuti. May direksyon sa buhay. Alam ko, hindi tayo pare-pareho ng antas. Ang laging sinasabi ng papa namin, mag-aral ng mabuti, magtapos, tumulong sa magulang, mahalin ng mga kapatid. Alam niyo, silang magsasampung magkakapatid, alam ko, kahit isa, si Papa nagpatunay na mabuti siyang kapatid at ama. Sa totoo lang, dati, na-imagine ko, napaka-grateful ko and blessed na tao kasi may complete family ako. Kung ika-compare ko sa iba, wala na silang tatay, wala na silang nanay. Pero ako may mama at papa pa na nandyan. Pero masakit nga lang. Kaya nung makikita niyo, umiyak ako sa mass ni Father kanina. Kasi sa 5 years ko sa abroad, ang pangarap ko pagdating ko, didiretso ako ng katedral, magsisimba. Kasi yun yung isang bagay na hindi ko nagawa nung nasa abroad ako. Dahil wala akong Catholic church doon na magsisimba ko every Sunday. Hindi ko akalain, doon ko na-realize na nagsikin sa akin na yung pangarap ko magsimba dito pa sa burong ni Papa. Dapat fix na uwi ko sa November 6, susurprisahin ko na lang siya sa hospital. Panghawakan yung kamay niya na laging sinesend sa akin ni Maymay yung video. Pero bangkay na siya. Kaya nung simula pagdating ko dito, jet lag pa ako. Ilong-ilong ako sa travel ko. Dahil 3 araw ako sa flight. 3 araw ako sa airport para lang makauwi kay Papa. Pwede sa akin walang ipon, walang dala. Kaya pasensya na sa mga kamag-anak namin na gusto ko rin bigyan ng pasalubong. Pero kahit isang chocolate, wala akong nadala. Dahil gusto ko lang makasama yung Papa ko sa huling hininga niya. Pero nasakit di ko siya tinandan. Pero lagi kong kinakomfort yung sarili ko na kung may ibang wala na rin tatay, kakayanin namin magkakapatid. Ang mahalaga, si Papa ay may naturo sa aming kabutihan. Alam kong mahirap. Alam kong mas mahirap sa mama ko kasi yun yung lagi niyang kasama sa bahay. Magtuaway pati sila. Lagi silang nagunahan magsumbong sa akin. Tatawag sa akin sa abroad. Ganyan. Kanya-kanya silang sumbong pero natatawa lang ako sa kanila. Alam niyo, bago nawala si Papa, binigay ko na yung best ko. Lahat ng hiling niya sa akin. Padala mo ko cellphone. Lagi na lang si mama mo. Pinadala ko yun. Padala mo ko ng bike. Kasi kailangan ko mag-exercise yung pa ako masakit na. Pinadala ko yun. Although lagi ko sinasabi sa kanya, baka lang ko rin mag-save pa. Paano ako makakauwi niyan? Tapos sasabihin niya, kailan ka uuwi? Wala siyang siniita, wala siyang sinasabi sa akin na may nararamdaman siya. Kung di ba si mama magchichismis naman? Sa papa mo, lumalaki yung tiyan. Sa papa mo, yung paa ganito na. Once a month lang ako makapag-video call sa kanila. Dahil yung time ko limited lang. Dahil napaka-stricto ng bansang pinuntahan ko. Pero ito masasabi ko sa malatong kamag-anak kung kakilala ko, makatatag lang kayo. Kung may pamilya kayo sa abroad, lagi niyo silang kumustahin kasi alam ko may problema sila. At yung problema dito sa Pinas, karga pa rin nila. Kaya si Papa, lagi ko siyang ini-spoil sa lahat ng gusto niya. Kaya pala yung mga magulang natin, ganun, hiling ng hiling, kasi yun yung lambing nila. Kaya sa magkakapatid,
kapatid, ginagawa ko lahat ng best ko. Matulungan lahat. Matulungan lang sila isa't isa. Yung kuya ko, kung wala man ako sa tabi ni Papa, papadalan ko sila ng pamasahe para makasama sila ni Papa. Yung kuya ko last year, si Papa na-admit, pinadalahan ko para kahit paano mabawasan yung lungkot ni Papa. Yung kuya ko, pinauwi ko, sakit po doon namatay si Papa. Pinantay lang si Kuya Raymond. At alam ko, masaya na si Papa ngayon dahil hindi na siya naghihirap. Mahirap din sa akin bilang anak, nakita ko si Papa na nakaya niya na lang yung sarili niya para makasama niya kami. Nakita ko kung paano yung hirap ni Mama at ni Maymay sa hospital. Kung paano sila nagsilbing kamay at paa ni Papa. Yung walang tulog sa hospital. Yung ilang buwan silang sa hospital na walang tulog. Pero lagi ko silang pinagpipray kay God. Napakalayo na ng buhay namin noon. Lagi ko silang pinagpipray God na lakasan nila yung loob nila. Lagi ko pinagpipray kay God na sana sa oras na naghihirap si Papa, sana alam niyang mahal na mahal ko siya. Na para sa, hindi lang para sa sarili ko yung pangarap ko, para sa kanilang lahat. Kaya sobrang na-appreciate ko din yung mga kapatid ko kasi na-appreciate nila kung gaano yung sakripisyo ko sa ibang bansa. Although dito may opportunity, pero kailangan ko mag-ibang bansa. Kasi para sa lahat yun, hindi para sa sarili ko. Kaya na-appreciate ko lahat na nandito, nakakilala kay Papa, nagmamahal. Wala akong ibang pinagdasal kundi yung kabutihan natin lahat. Alam ko si Papa, bago namatay, ang pinagpipray niyan, maging mabuti lahat ng kapatid niya, pamangkin, apo, pamilya niya. Magbuklot-buklot lahat, walang away-away. Kung may masama mo, alam ko, darating araw magiging okay din yung lahat. Kaya salamat sa inyo. At salamat. Andito lang kami, di kambal kung kailangan nyo ng tulong. Kailangan nyo ng kaibigan, kapatid. Kasi lahat pwede namin maging kaibigan. Mag-reunion tayo, papamilya, sa mga kabarangay din namin. Sa mga mahal na mahal po namin kayo, naging part po kayo ng buhay namin. Salamat po. At gaano nyo kakilala kung gaano kabuti si Papa. Bilang tatay, bilang kapatid. Sabi nga ng mga hindi nakarating dito, si Papa lang yung walang naging kaaway. Si Papa lang yung walang barkada. Si Papa lang yung walang bisyo. Hindi ko nakita na nag-inom. Although nagsisigarilyo siya pero hindi siya nag-iinom. Never ko siya nakita nagwala. Napakabuti niyang tatay. Lagi niya sinasabi sa akin, be, pag pumupunta kami sa puntod ni Lolo Eming, hindi punta Junior, be, magdasal ka na. Kasi alam ni Papa, ako yung madasalin sa amin magkakapatid. Hindi ko akalain siya ngayon. Dadasalin ko na rin bukas. Kaya, pasensya na. Masyado ko emotional. Kaya gusto ko sabihin sa Papa ko, Pa, kung saan ka man, patawad ko. Wala ako sa tabi mo, mga panahong naghihirap ka. Alam ko, gusto mo ko makasama. Gusto rin kita makasama pa. Lagi ko pinagdadasal yung extension ng buhay mo. Huwag ka na maghihirap. Kaya sa huling tulog bago ako natulog, bago ka mawala sa tabi ko, nasabi ko pa, kung man ako magpakita sa panaginip, hindi ko alam ba't ko nasabi yun. Pero lagi ako nagdadasal bago matulog. At yun na pala yung sign. Pagkagising ko, hindi mo na ako nagbasa ng phone ko. Nakita ko dami na nagkukondolin sa akin sa abroad. Kaya
pa ako sa duty. Hindi mo na ako nagbasa. Sabi ko lang, baka narong send lang kayo ng pati sa aking condolence bill. Pinasa ko yung messenger. Yung mami magkakapatid. Wala na si Papa. Kaya sabi ko, hindi man ako hinantay ni Papa. Bata kami, hindi sa pagiging unfair sa aming magkakapatid, pero sa amin kami kambal. Ang paborito ni Papa na anak kasi lahat ng paborong binibigay niya, tatahiin niya yung sapatos namin. Kahit gusto namin ng bago, gusto niya tahiin. Nakakamiss lang ng bata ko kasi gagawin niya ako ng maliit na project, laruan. Kaya sa mga kuya ko na sobrang unfair ng pagpapalaki, yung kuya namin na hindi niya nakasama hanggang sa paglaki niya. Kaya iniisip ko na lang na sobrang alam ko si Papa nakakonsensya din. Pero wala siyang magawa kasi salat din sa buhay. Gustuin man ni Mama at Papa makasama ka. Pero proud ako kasi binigay niya yung lahat para sa amin ni Maymay. Hindi unfair yun na kami nang pinaaral. Pero binigay nila yung best nila ni Mama, nagtulungan sila. Kaya sana sa mga kamag-anak ko, sa mga pamangkin, sa mga pinsan, mahalin niyo yung magulang niyo habang dyan pa sila. At sa mga uncle-auntie ko, mahalin niyo yung mga anak niyo habang buo pa kayo. Sa mga pamangkin ko, magpakatatag kayo. Mag-pray lagi kay God. Alam kong bibigyan pa tayo ng lakas ni God at lahat ng blessing bibigay niya. Kaya sa oras na to, alam kong masaya na si Papa. Masaya si Papa na nagbuklod-buklod tayo. Masakit man isipin na tuwing may ganitong okasyon na nagkakasama tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagmamahal kay Papa. Tinatanaw po namin na utang na loob yun. Maraming salamat po. Ngayon po ay i-mother naman. Hello. Magandang gabi sa lahat. Una, masalamat ako sa lahat ng dumalo sa puro ng asawa ko, sa lahat ng mga kaibigan ng anak ko, sa lahat ng pamangkin, sa lahat ng kapatid, mga pinsan, kaparangay ko, ikagawa legal, na na rin siyang wala na rin asawa yan. Masalamat din ako nakarating din sila dito. Kukwento ko lang yung nangyari sa kanya. Medyo matagal-tagal din kami sa ospital. Isang buwan talaga kami. Lahat ginawa namin yung nararapat sa kanya. Pero wala rin kami magagawa dahil namingan na ako ng doktor na umina na yung sigil niya. Gagawin na nila ang dapat nilang gawin para matulungan. Una po, sinabi ng nurse sa akin na tutubuhan siya. Hindi po ako pumayag. Pangalawa po, dumating yung doktor, sabi niya, mag-desisyon na raw ako, pwede raw pumayama ako sa consent. Sabi ko po, Dok, hindi ako pumayag na matubuhan siya. Nilagyan niya ng atod niya para makainit siya. Natanggal yung ihi niya na 3 litro.
nilagyan ulit siya ng catheter. Dahil tinanggal, nung nagsimula, hindi siya nakahingi. Subalit tinanggal yun. Nilagyan siya ng catheter. Dumalo naman din. Tapos, opera siya. Nilagyan ulit siya ng tubo para matrin yung tubig sa yan. Pinabukasan ko, inuna na naman siya ng tubig. Doon siya unti-unti ng hina. Tapos, yun na yung pagkakot niya. Wala na akong magkakakaan. Sige doon, wala na akong choice. Mag-desisyon na ako. Okay na ako. Humiling na ako kay God na palakasan niya ang loob ko. Gabayan niya ako dahil doon ako kumunod ng lakas kanya eh. Siya ang katulong ko. Kami si may hirap-hirap na rin. Hindi na namin iniisip yung pagkain. Tulungan lang siya. Lakas loob lang. Kaya sabi ng mga kasama ko doon sa ward, tsaka yung mga nurse, doctor, sabi niya, parang hindi ka naman senior na sabi niya kasi pag alis mo dito, nandiyan ka na, marami ka ng bitbit na pagkain tatay. Saan kasi alas 2 na madaling araw, inutusan niya ako magbili ng lugaw, bago ko sa sinto. Pwede lang, pag wala ang ID, ni Dalay Maymay, naging sinama ko sa kapwang bantay para lang makita ng guard na siniti. Pero bawal yun. Minsan, pag gusto na kumain ng saging, ay bilang sa baba. Ikan ko na, higilan lang mo, dali lang mo, pero kasi yung mga kasama namin doon sa ward, nagtutulungan kami, kung sino yung nahihilo o nahihirapan na huminga, basta magtapo lang doon sa nurse na siya, na isalain yung yung kanyang kubo, kaya nahirapan siya huminga kasi hindi na isang tulog sa loob. Bali, tinutunan siya ulit. Kaiba na rin minsan talaga. Pero alam na rin talaga ako sa sabi ko, kung matutulungan pa siya, salamat. Pero sabihin na ako ng doktor na yung gumagalaw, hindi na siya nag-reply na hindi na siya nag-reply ng katulad nung inausap ko siya, okay ka lang, maganyan pa siya, tapos yung maganyan ang pindat. Ganda muli, diba na, parang makatitig na lang siya ng gano'n, tapos yung mata niya, parang nagkakaroon na ng salamin, tapos parang namamaga. Nay, wala na tayo magagawa kay tatay kasi sabi niya nagkaroon na siya ng bunga. Kaya, tanggap ko na talaga. Kung ano man ang mangyari, tinanggap ko na kasi para makakanya na rin siya. Sobra na rin hirap niya nung last year. Nakumpay din siya doon sa kuho. Halos isang buwan din kami. Noong follow-up pick-up niya, wala yung doktoraan sa Minikasi Plaza, nakumpay na naman siya sa provincial. Doon kami na Masko. Pinauwi kami ng doktor natin New Year. Tapos, sige lang patiba ko sa kanya, kahit sa ulan yung sinadala ko yan. Ginagawa ko ng pangan kung saan sa galing. Naawa na ako sa kanya kasi lumalakad din siya. Inaalala niya ko yan, ginagawa niya akong tungkol.
magpalakas ka na kasi ano yan, gumagawa ka. Halimbawa, mabalian ako. May edad na tayo. Hindi mo lang buto natin. Sabi niya, alalayan ko lang siya. Tapos nung malapit na siya natutunan, nagpaalam niya sa akin na magsandal. Sandal ako sa'yo, sabay sabi niya, hinutin mo yung liig ko, ulo ko, tapos lagyan mo ng mag-flower yung ilong ko. Sabi ko nga kay Maymay, nagpabibig, tumawa ito. Hindi na may sakit na yung mga gagawin ko, nagtawa ko na yun. Yun, maya-maya, malis na ba? Tapos, naramdaman ko sa pero yung boses niya, nagpapailalim na. Yun. Sabi niya sa akin, yung boses niya, nagpapailalim na. Para, pero madalaman ko hindi ako sa ibang word. Hindi na kami si Mary tumitingin sa kanya. Ayaw na. Okay, si Maymay, yung pala, talagang service na talaga yun. Parang kandilang daw tapos nagpaalam na yung doktor na sabi niya i-divide na natin, kailangan na natin kasi hindi pa lang umagal kasi matik yung doktor na inari-type na niya. Yun na yung clinic na niya yung parang nakatulay na niya. Iwan, nalaman sa kasi rin mo doon, bantayan mo yan. Alis ako. Parang naubos na ba yung luwa ko na walang nagamit na. Iyak na. Ano ba ako, sila ako ng president, papunta kay Maymay sa Erawan. Wala na natin. Bahala na, may karating at darapin ko. Pagdating namin ni Maymay, doon na siya sa monkey. Kalubong ko siya sa English na sa pagpasawan. Baba. Sabi ko na natin. Naging buhay namin yung tama yung sinabi ni Raymond. Sinabi ni Raymond, tama yun. Nag-aral si Raymond. Sabi niya nga, magtigil na ako. Natapos niya rin yung isang sim. Tayo na lang ang magpaaral ng kapal. Hindi na ako marunong ng trabaho. Yun, ano na siya? Natutunan siya magtrabaho sa kahit sa pagbulo. Hanggang nag-upload siya sa Taiwan. Nakatubalik din ko sa awa ng Diyos sa Taiwan. Ayan, aral sila hanggang sa tapos. Hindi ko narinig kwento yung ginagawa ko kung paano ko sila i-handle. Kasi kitang-kita naman eh. Kung kay Kapungpan pa nga, sabi ni Kapungpan, gusto ko gawan kita ng libro. Hindi, ikaw ba yung naging buhay? Ikaw ang
lang kung may kwento, nakikita ko rin eh. Ganun din ako. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat. Kaya nandito. Sobrang pasalamat ko sa lahat ng nagulong ng maraming salamat. Bukas. Iwanan mo na kami ng tuluyan. Alam mo yan, hindi kita iniwan. Kahit kailan. Sinamahan kita. Kunin ka. Lahat ng hirap magduro sa Ginoo. Pero nandiyan pa rin lakas. Sumugod ako ng lakas kay Lord kasi humingi ako ng tulong sa Kanya. Wala yung anak ko na sa malayo. Humingi ako tulong sa Kanya. Natulungan niya ako kasi wala ka pang katawan ko. Wala ka Salamat pa rin ako kay Lord na talagang binigyan pa rin niya ako ng lakas ng katawan ko. Kahit na alos na ubos na tubog ko ako, naaninig sa hospital. Hindi pa rin ako bumabagsak. Maayos na yung libingan mo. Napakinggan natin yung kwento ng buhay nila na rin ng pamilya. Ako, amis na amis kay nanay. 12 years. Kasi ano na? Hindi mo siya iniwan na yun. No? Grabe yung pagmamali na rin ni tatay. So, kung may pagkukulang man sa tingin nyo magkakapatid, sa inyo magkakapatid may kulang kayo, ito na yung panahon para punuan ninyo. Then, siguro, isa sa mga, although kami kasi, documentator kami ng mga ganito, nagdo-document kami. Ibig na yung nakakasalungan namin, natutunan namin. Pero sa inyo lang kaiba din. Kayo parang hiligyan kayo ng pagsubok, pero naging successful na sa kanila. Kaya sa mga narinig ko sa mga pinsan, kapatid, parang pwede nyo silang bigyan ng
ng salamin. Ibig sabihin, kayahin. Kasi ano pa man ang kanilang pinagdaanan, kung nakita nyo ito yung mga tambay, sila ngayon, nasa mabuti rin sila at maayos silang kalagayan nila. Dahil sa tama, di ba? Sa tama at maayos sila. Yung pinapatutunguhan nila. Talaga sir, kasi sir, alam ko, nawalay si sir, pero alam ko, na-realize na rin na, na mas mabuti na natuto siya at siya, mature. So, itong panahon na ito, kung may pagkukulan si tatay sa inyo, ay part natin, pero ang pinakamahalaga kung ano man ngayon. At saka, kung ano man yung pagkukulan niya, palagay ko, napunuan na pagkukulan. Mas nasasagot na yun, nasasagot na yun, alam ko na, ramdam niya. So, kaya ngayon, meron kayong pinagawa sa akin na video. So let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home again.